Sawadee everyone! So, welcome to my vlog. So, for today's video, gagawa tayo ng isang Thai-inspired dessert. So, this recipe is from Thailand. I know hindi naman siya common. Talagang binibenta to sa Thailand. Street foods and then some restaurant, they use it and serve it as dessert and side dish sa mga menu nila. So, we call it Thai banana fritters or Kluai Kaek. Kluai Kaek. So, mahirap i-pronounce ang Thai, promise. So, for the ingredients, I have here, simulan na natin, all-purpose flour, rice flour, water, coconut cream, which is kakanggata, freshly grated coconut, or you can use, sa mga nasa abroad, you can use desiccated coconut, sesame seeds, at pandan leaves, cornstarch, sugar, salt, baking powder. This is for the butter. And then I have here slice manibalang na saging na saba. It should be manibalang para hindi siya masyadong overripe. Mas masarap po siya gawing Thai banana fritter. And then for the pandan, ginugupit ko lang po siyang ganyan. Ang Thailand, they like pandan leaves. Always nasa recipe po nila to, yung pandan leaves. Hindi yan nawawala. And then, how do I slice my banana? I will show it here. I slice it into 3 slice. Bawat saging na saba. So, ang ganda ng texture kasi nga manibalang pag bumili kayo. Ayan. So, ganyan lang. Then, ilagay natin dito. Pag di pa gagamitin, i-cling wrap nyo para hindi mangitim yung saging. Okay, for the butter, let's mix first our dry ingredients. Tandaan nyo lagi yan, ha? Laging mauuna ang dry ingredients. Sugar. Then, haluin po natin. Then, sesame seeds, I use white and black for color contrast. And then, let's add in our liquid. Then, our coconut cream. So everyone, look at it. Ito yung texture ng ating banana fritter butter. Make sure wala ng lumps. Yan, okay. Medyo runny. And now it's time to add our grated coconut or desiccated coconut sa mga walang ganito. Especially yung nasa abroad. I know you have only desiccated coconut can do. Okay, ifo-fold ko na lang siya. Yan. Sobrang sarap po nito, tong Thai banana fritter. I think even Indonesia, Malaysia, they have the same style of doing banana fritter. So, napansin nyo sa Thailand, they love gata and nyog in their recipes, even in their dishes. So, I went there for 1-month training culinary program for Thai cuisine. And then, I'm sharing you this one, but the other is online classes. Available in online classes if you want to enroll Thai cuisine. So, visit lang po sa page namin, Chef Ray Tams. Doon po makikita yung mga paid online classes. Okay, then let's set aside. Let's preheat our cooking oil sa ating pan and magpa-fry na po tayo. Everyone, so ito na yung ating saging na saba na slice. Okay lang, ilagay nyo siya dito. Kung hindi kaya, batch by batch, then fold. Ayan. So, hayaan nyo lang na mababad sa butter. Medyo dahan-dahan ha, lalo kapag overripe. Ayan. Para ma-coat na siya. That's it. Ganyan kabilis. And then, maghugas na lang kayo ng kamay kasi kapag gloves, didikit lang po yan sa kamay. Basta malinis ang inyong kamay. Ayan. And then, mamaya i-drop na natin siya isa-isa. Painitin lang natin yung mantika natin around 160 degree Celsius, yung init ng ating mantika. Okay, so medyo delikado to ha. Lumayo-layo kay konti. Magda-drops ako ng pandan leaves. So kapag sobrang init ng inyong mantika, talagang tumutunog tong pandan leaves na to, tatalsik po siya. Kaya medyo distansya.
Okay, palulutuhin ko yung pandan leaves para mabango yung ating mantika. So habang nagpriprito, hindi naman, at least maghulog-hulog kayo ng pandan. Yan. Papalutuin natin yung pandan. Okay, then ilagay nyo lang dyan. So kapag hinahalo yan pag binibenta nila. Yan. Yan. Start na tayo mag-drops ng ating saging. So isa-isa. Iwiway ko siyang ganyan, iwawagayway. Yan. Then drop. So ganyan po gawin nyo. Isa-isa. Yan. So lulutang naman po yan pag okay na yung saging. Then until golden brown yung ating banana. Nag-start ng mag-brown yung ating saba. So maghuhulog ako ng pandan. Yan, ayan. Kapag mainit, ayan, tumutunog yung pandan. So hanggang lumutong lang siya. Habang piniprito para may aroma. May dagdag aroma sa ating banana friter. Okay, it's ako gusto ko medyo dark brown, yung medyo toasted. Mas gusto ko 'yon. Okay, it's up to you. If light brown, ako medyo dark siya konti. Parang mas masarap po kasi tingnan. Ready na yung ating banana fritter na hanguin. Our first batch of frying. Ayan. Sarap. So, kunin nyo siyang ganyan. So, gumamit kayo ng colander para makuha nyo yung mga bits-bits na ganyan, hindi masunog agad yung ating mantika. Yun po yung purpose niyan at nalalaglag agad yung mantika natin. Ayan, lilinisan muna natin yung mantika. Then, same thing, second batch. So, everyone, ito na yung ating finished product na Thai banana fritter. Okay, ready to serve na po siya sa ating hapagkainan. Okay, dessert, and then whatever gusto nyo. Pwede siya ibenta to sa kanto lang. So, mostly sa Thailand, sa street foods to nabibenta. But like I've said a while ago, we serve it also in restaurants. And then, swerte nyo ngayon ha, I give this free instead of online class. So, my order, so I decided to take video for my YouTube channel also. Sinabay ko na. So, dessert po kasi to ni client. So, nag-request siya sa akin ng simple at kakaibang dessert. So, ito yung naisip ko. Thai banana fritters for them, for their corporate meeting. So, regular client namin po to na hindi ko siya mahindian pag nag-order. So, late night na siyang nagsabi. So, yun naman po, at least lagi tayong ready or lagi tayong ready sa bakbakan kasi may mga ganong regular clients, di ba? Yung hindi mo matatanggihan pag nag-order sila. Yan. There you have it. O, di ba? Napakasimple, but it looks special dessert, nakakaiba. So, yung mga ingredients, nasa gilid-gilid lang yan, nasa palengke lang yan. Nakita nyo naman. And that's it. Hope you like it. Our Thai banana fritters or Kluai Kaek.